Korte, sinupalpal si Remulla Soto sa pag-aresto kay Bato at VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tila isang pagpapakita ng kabastusan at pangiinsulto sa ating Korte Suprema ang mga hakbang at pahayag nina Ombudsman Boying Remulla at Senator Tito Soto. Ito ay kaugnay sa pagkakaroon ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa ng ICC na tila ba parang walang pakailam si Tito Soto sa ating soberanya. Mariing iginiit ni Senate President Tito Soto na hindi maaaring arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng gusali ng Senado kahit pa may inilabas sumanong warrant of arrest ang ICC kaugnay sa war on DRUGs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya ni Tito Soto, hindi namin papayagan na arestuhin ang sinumang senador sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay Tito Soto, ito ay bahagi ng tinatawag na institutional courtesy upang mapanatili ang dangal at integridad ng Senado bilang isang malayang sangay ng pamahalaan. Ngunit kung gawin ang pag-aresto sa labas ng Senado, hindi daw umano saklaw ng tuntuning ito. Aniya ni Tito Soto, kung sa labas ng Senado mangyari, labas na kami dyan. Pumalma naman ang ating... Parang benta naman no? Hindi, sa totoo lang talaga, no? Sagad-sagara na talaga yung ginagawang pambabastos dito sa korte natin. Sa totoo lang, no? Ibanyaga na pala, mga taga-ibang bansa na pala ang magdedesisyon kung gusto nilang arestuhin ng mga nandito sa Pilipinas. Sila na pala yung may karapatang makialam sa atin. 'Di ba? Samantalang wala naman talagang ano sa atin yan, wala nang ano sa atin ng ICC. Pero kita mo, pinapapasok nila at binibigyan nila ng karapatan dito. Samantalang meron tayong korte dito na pwede namang umaksyon sa kung anong reklamong gusto nilang ihain. Kaya parang ang nangyayari, hindi nila pinapadaan sa korte dito. Siguro napapansin nila, alam nila na ang korte ay masyadong transparent at kumakampi sa kung anong tama at ayaw kung anong mali. Yun siguro ang ayaw nila. Doon sila sa mga tao na madali nilang mapaniwala, gaya ng ICC. 'Di ba? Parang sagad-sagara na yung ginagawa nilang pambabastos sa korte natin. Hindi na tama yan. Ating Korte Suprema at tila isang malaking insulto ito sa ating institusyon. Hindi ba't nagkaroon na nga ng order ng ating Supreme Court patungkol sa extradition? Kaya't hindi po pwedeng arestuhin agad-agad o hulihin kaagad si Senator Bato ng ICC dahil dadaan pa siya sa Supreme Court at lilitisin pa kung siya ang may kasalanang nalabag. Kung may final na silang desisyon, ay pwede na. Ayon sa rules ng Korte Suprema, Supreme Court approves rules on extradition proceedings. The Supreme Court and Bank has approved the rules on extradition proceedings in the resolution dated April 8, 2025, number 22-03-29 Supreme Court. The rules aim to make extradition proceedings consistent, clear, and efficient, which include applications for warrants of arrest, hold departure orders, and bail. Extradition means the removal of the extradee from the Philippines, the requested state, to place them at the disposal of foreign authorities, the requesting state, to hold them in connection with a criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty under the penal or criminal law of the requesting state. An extraditee is any individual in the Philippines or suspected to be within its territory, whose extradition or provisional arrest for the purpose of extradition is requested by the requesting state. Extradition proceedings are conducted to verify whether the request complies with applicable laws and treaty and to assess if the individual is extraditable. The proceedings are summary and do not involve a determination of the guilt or innocence of the extraditee.
Extradition is permitted only when the crime is punishable under both Philippine law and the law of the requesting state. Even if the terminology or the elements of the offense differ under the said laws, extradition can still be granted if the act is considered a crime in both countries and satisfy the elements of the offense in each jurisdiction. If the extraditee is wanted to serve a sentence of imprisonment or other deprivation of liberty, extradition will only be allowed if the remaining sentence to be served is at least 6 months. An action for extradition is commenced when the Secretary of Justice or any designated authorized state counsels of the Office of the Chief State Counsel files a verified petition with the extradition court. Once filed, that court has exclusive jurisdiction over the case, even if the extraditee moves to a different location or residence. Samantalang nagbigay din ng pahayag si Senator Alan Peter Cayetano on the alleged arrest warrant issued by the International Court against Senator Bato and the Supreme Court's rules on extradition. The court has drawn the line clearly. Extradition and all acts of justice must be rooted in law and due process, not in bias or emotion. Opinions change. Hindi ba tayo makapagsalita masyado mga katunay kasi English eh. De, joke lang. Mas maganda yung pinapakinggan muna natin. Di ba? Principles remain. That is how we preserve justice and protect democracy. To our people, especially those following the developments involving Senator Bato, I want to assure you, no one is above the law and no one is beneath its protection. Yes. Every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. The same Constitution that shields the powerless from abuse also holds the powerful accountable. I call on the Senate leadership to uphold this principle by protecting both the institution and the integrity of our laws. Let us show that the Senate stands not for privilege, but for fairness, that we will uphold for our members only. Kasi parang nga nangyayari kasi, no, yung pagkakasabi na yun na dito sa Senado, hindi pa pwedeng galawin, yung dapat nilang arestuhin. Hindi nila pwedeng arestuhin si Bato. Hindi nila pwedeng kunin dito. 'Di ba? Kaso nga lang, pag nasa labas, pwede nyo nang kunin yan. Bahala na kayo sa buhay nyo, palaagaw na yan. Para kasing pinabayaan nila, napapaghalata kasi, tsaka ako napapansin ko mga katunay ha, inuunti-unti na talaga sila. Talagang pabor naman talaga doon sa mga pumapayag na gustong arestuhin, basta ikaw ay kabilang sa sumusuporta sa mga Duterte. Yun talaga ang main subject nila eh. Yun talaga ang main nila, gusto nilang gawin, main goal sa buhay nila. Ang tanggalin lahat ng mga tinik sa lalamunan nila pagdating ng 2028. Kaya ito eh, di ba? Kita nyo naman, no? Supreme Court binaliwala, sa ICC agad ang tinalon. Kasi kapag sa Supreme Court yan, maraming edges, alam nila maraming edges at darating lang yan na baka hindi yan mapawalang sala pa yan, di ba? Eh, alam naman natin Senator Bato, wala naman ginagawa ding masama to eh. 'Di ba? Kumbaga parang si PRRD pareho sila eh. Wala namang ginawang masama. War on drugs na alam natin na nakatulong sa mga taong bayan. 'Yun ang ikinakaso sa kanila. 'Di ba? Kasi pag dito talaga alam na tama naman yung ginawa nila. Kaya doon sila sa mga taong nauuto nila. Diba? At saka talaga ang main purpose dito ay isa-isahin. Diba? Kung kaya nga nilang pagsabay-sabayin, pagsasabayin na nila yan eh. Gusto nilang mawala ang makakalaban nila sa 2028. Gusto nila na mapilay ang alyansa ng mga Duterte pagdating ng 2028. Yun talaga ang main purpose doon. Kaya wag na tayo magpaikot-ikot pa. Kaya may ICC involvement eh. Kasi nga, diba? Sa ICC, nagawa na nilang dalin si PRRD doon eh. Naka-1 down na sila eh. Kaya gagawin nila, kumbaga nasarapan na sila. 2 down naman tayo, sunod 3 down, 4 down, 5 down, hanggang sa maubos yung mga yan. Para wala na tayong makalaban sa 2028, tayo na uli ang mamuno. Eh kung ganun ba ang mangyayari, punta na lang ako sa ibang bansa. Di ba?
Eh baka susunod yung nararamdaman nating baha, baka mamaya buong Pilipinas maging beach resort na lang. Hindi, sa totoo lang, di ba? Baka mamaya yung mga flood control project natin, plywood na lang ang gamitin. Oh, nakakatakot. Di ba? We are willing to uphold for every Filipino justice without bias and equality before the law. When the law is applied faithfully and without fear or favor, trust in government will follow. Because in the end, it is not our positions or politics that define us. It is our principles, our conscience, and our faith. And let this be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores, but to serve truth. The law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unites us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. Kaya't hindi talaga papayag ang ating Korte Suprema na mayroon na namang isang Pilipinong makuha na naman ng mga banyaga. Kudo sa Korte Suprema. Talagang ang Korte Suprema sa atin talagang nakakabilib sa pagiging transparency nila. Tama naman yun. Hindi naman tayo pwedeng kontrolin ng ibang bansa. May sarili tayong korte dito. May sarili tayong gobyerno dito. Ang kinokontrol lang ng ICC yung walang sariling korte, walang sariling gobyerno. 'Di ba? Wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. At kung meron mang pagkakasala sila Senator Bato, kahit si PRRD o sino man na gusto nilang kasuhan, idaan nyo sa legal na proseso dito sa bansa natin. 'Di ba? Kasi parang inaamin nyo sa sarili nyo na natatakot kayo dahil alam nyo na mapapawalang sala lang sila. 'Di ba? Talagang ang gusto nyo talaga ay matanggal ang tinik sa lalamunan nyo at wala na kayong makalaban. Yun naman talaga. Kaya itong nangyayaring ito, it's all about politics talaga. Sa politika lang talaga. Pinupolitika sila rito. Lalong-lalo na malapit na yung 2028. Doon ang naiinsulto ang ating Korte Suprema ng Marcos administration na ito. Samantalang nag-compute si Mr. Will Toker na sinabi ng palasyo na maglalabas ng 1 trillion na budget para sa mga nasalanta ng bagyo at baha sa Cebu. Kung 1 trillion ang ilalabas na pondo, bakit tigli 5,000 piso lamang kada pamilya? Abay papaano? Laki niya na. Maglalabas ng 1 trillion budget para sa ibibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Bagyong Tino ba? Mantakin yung 1 trillion, napakalaking halaga niyan, grabe. Diba? Tapos 5K lang ibibigay. Yung sobra, kanino na naman. Yan ang hirap no? Parang may tax kayo, no? Mga natitira pang pondo sa 1 trillion. Saan ito mapupunta? Panoorin natin ang buong video. Imagine niyo ito mga Lods. Sabi ni Auntie Claire at sabi daw ng Malacanang, 1 trillion ang ipapalabas nila na budget para lang daw yan sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Pagpalagay mo, hindi naman ganun, hindi naman ganun ka, Kumbaga hindi naman sinasabi ko yung, hindi yun buong Pilipinas. Hindi ganun kalaki yun. Kung sa isang lugar yon, sa isang lugar o may ibang lugar, pero napakalaki pa din ng 1 trillion, di ba mga katunay? Napakalaki pa rin yan. Tapos, yung mga Lods, imagine niyo 1 trillion ang budget daw na ipamimigay sa mga kababayan nating nasalanta. Pero, ang sinabi ng presidente sa mga taga-Cebuano, di ba, na ang kada pamilya ay makakatanggap ng 5,000. 5,000, gabi. Yun nga Alam niyo, sa totoo lang, no, kahit 50K siguro kada pamilya doon sa matindi ang nasalanta at 30K doon sa hindi masyadong nasalanta. Siguro, kakasya yan Kayo mga katunay, sa tingin nyo? Comment lang kayo sa comment box, no? Pero sa tingin ko, malamang kasya yung mas malaki maitutulong nun 'Di ba? Kasi 1 trillion naman yan Kasi 5K, kung 5K o 10K lang ang itutulong nila, ang laki ng sobra niyan. Kaya tuloy ako, minsan naiisip ko talaga bang sinasadya talaga na pabayaan lang talaga na magkaroon ng mga kalamidad dito sa atin?
Hindi titibayan yung mga ganto-ganto na hayaang bahain, hayaang ganituhin para magkaroon ng pagre-release ng mga ganyang pondo. Ako, ayoko magbintang pero parang napapag-isip lang ako is parang naglaro lang sa isip ko yun. Oh, katulad nito, 1 trillion ang ilalabas na budget. Tapos ipamimigay dun sa mga kababayan natin, 5K to 10K lang. Oh. Wala pa tayo resibo dyan para malaman natin kung magkano lahat mabibigyan dyan. Kung medyo hindi daw masyadong nasira ang bahay, at 10,000 doon sa totally damaged. Totally Yun damaged. lang. Ibig sabihin, totally damaged, nasira yung bahay nun. Uulitin ko, sa pagpapagawa pa lang ng bubong, napakamahal na. Mas malaki pang mas malaki pa magbigay ng tulong sa inyo si Julius Babaw Doon kay napanood niyo ba yung episode ni Bantay? Doon sa episode ni Julius Babaw, binigyan yung asawa ni Bantay ng 20 mil pampagawa lang ng bubong. Bubong pa lang yun, 20 mil na. Buti pa si Julius Babaw, pagawa ka ng bubong mo, eto 20 mil. Bubong lang yun. Eto, pag nasira bahay mo, 10,000. Saan ka makakakita na magbubuo ka ng bahay sa halagang 10,000 pesos? Ano gagamiting materialis doon? Clay? Luad? Yung putik? Yung putik na tinulak ng baha? O sige, ibuuin nyo yan. Gumawa kayo ng kastilyo dyan. Niloloko nyo ba yung mga tao? 10,000 piso para bumangon sila, makabuo uli ng bahay? Wow di wow. Kung 1 trillion ang ibibigay nyo or nakalaan na budget para sa mga kababayan nating nasalanta, bakit kakarampot lang ang mapupunta sa mga kababayan nating taga Cebu? Oo. Bantayan natin yan, mga lods. Diyos ko, imagine nyo, 1 trillion daw. Tutusin, pag nag-endo tong mga to sa politika, ang yayaman na talaga nito. Kumbaga, kahit mamatay sila ngayon, mabuhay sila uli, mayaman pa rin tong mga to. Samantalang tayo, sangkaig santuka, nangungutang pa. Sila tuwan-tuwa. Diba? God, kalaki-laking pera niyan. Tapos ang ipamimigay lang sa mga kababayan natin, kakarampot lang, 5,000 lang, 10,000 lang. Tapos magsasabi pa ang presidente, yung budget na yan, yung 5,000, 10,000 para makatayo kayo ng bahay. Nag-iisip. Itatayo talaga to. Pinagmalaki talaga para makatayo ng bahay, 10,000 pesos, no? Sana kung talagang 10,000 pesos lang ang pagpapatayo ng bahay, sana napakarami na nakapagpatayo ng bahay, kahit ako Diba? Sana nakapagpatayo na lang ako ng bahay, no? Kung 10,000 lang. Magpaayos ka nga lang, magpasimento ka ng sahig, umaabot na ng 30,000 Sus Mariosep. Ka ba makakapagpatayo ka ba ng bahay sa halagang 10,000? Magpagawa ka nga lang ng kubeta Umaabot na ng 15,000 Papayag ba kayo mga kasweet na pagkatapos dalhin ng dating Pangulong Duterte sa ICC, The Hague, Netherlands, ay papayag ba tayo na mayroon na namang isang Pilipinong dadalhin doon? Gaya na lamang ni Senator Bato de la Rosa. At kapag nangyari ito, siguradong napakadali na lamang para sa Marcos administration na damputin na lamang ng biglaan si Vice President Sara at dalhin din sa The Hague, Netherlands. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon din natin ang boses na yun at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.